Alright! Magandang araw po uli sa lahat ng mga sumusubaybay po sa ating JRV TV broadcasting sa buong mundo. Amen, amen. Ito po si Dr. John Ayutun at isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nawa ang biyaya ng Diyos ay sumaatin po sa mga araw na ito. At ako po ay nag-aalala sa kasalukuyang mga activities, mga pangyayari itong ating bansang Pilipinas, ito po sa kalagayan natin sa China. Mukhang posible po kasi na mag-uumpisa ang war. Hindi natin alam kung magiging Third World War siya. Pero malamang magiging Third World War dahil kung tayo ay talagang aatakihin na ng China, ay didepensahan tayo ng Amerika. So pagpasok na ng Amerika, parang may involved na rin ang ibang mga bansa. Saka yun, maaaring matatawag nating Third World War. Nakakabahala po talaga ang mga nangyayari. Noong nandun po ako sa Crown Plaza Hotel last month, kausap-usap po yung mga balikatan soldiers sa nitong ginagawa nilang enhanced defense, parang training para sa mga Filipino soldiers. Lalo na ngayon, nagpunta si Presidente Bongbong sa Amerika. At yun, nag-uusapan na kung paano na tutulong ang Amerika kung sakasakaling aatak ang China. Sa Taiwan, ang Taiwan hindi pwedeng aatakihin ng China ang Taiwan kasi sakop na ng China ang Taiwan. So, no need to attack Taiwan. Bagamat merong mga upset na nangyayari dahil yung mga Americans ay dumadalaw pa rin doon sa Taiwan, sa presidente ng Taiwan. Ibang kalagayan ng Pilipinas, lalo na nga dito sa Ayungin Shoals, dito sa West Philippine Sea na yun nga, Spratlys Islands, yung mga developments ng China, matagal na mayroon na silang mga islands na ginawa ng China, di ba? Kasi sinasabi naman nila na parang China din ang may-ari ng lugar na yun pero sakop talaga sa Philippine Sea yung yung nandoon na nagtatravel ang China kung dito sa saka maraming mga ships nga ang China. Kaya nakakabahala talaga ang future. At yung ating namang mga senador, yung ating mga kongresista, medyo mariin din na nagsasabi, depensahan ng Pilipinas. Ano kaya kung depensa ng Pilipinas? Grabe. Sa China, na laki-laki ng China, ang dami-dami ng China. Ano panalo natin? Kaya tama po si Presidente Digong na kinaibigan niya ang China. Yan ang magpa-partner na lang sa China. Pero siyempre, may hangganan yung provocation pagka na-provoke ng China at saka nagmanggaan yung mga barko, meron ng barilan, ay baka mag-uumpisa na ng atake. Baka mangyayari na yung Third World War. Di ba ba? Kaya
ano, meron kasamang fear yan sa aking pag-iisip. Ay, sana ipagpipray natin na huwag namang mangyari yung ating kinatatakutan, yung ating pinangangambahan. Pero posible kasi, posible na mag-a-attack ang China sa Pilipinas. Dahil magkaka-interest ang China sa Pilipinas, napakaraming mga natural resources at na mga bagay-bagay na maaari nilang pagkaka-interesan sa Pilipinas, di ba? Oo, kung ang Russia nga, inattack nila ang Ukraine, ang walang kadahilan, di ba? Yun lang, parang ayaw pasakop ang Ukraine, gano'n. Independent country naman ang Ukraine, pero nung binomba ito ni Putin, talagang nasira. Ayaw naman niya, sino ba itong presidente rito sa Ukraine na sumuko, gano'n. So tuloy-tuloy pa rin inaayudahan ng Zelensky ng NATO, ng European countries, gano'n. Pero ang Pilipinas, sinaayuda sa atin, ang layo-layo ng Amerika, ang layo-layo ng France, ang layo-layo ng Europe, di ba? Ang Japan matutulong sa atin, ang Korea matutulong sa atin. O atakihin tayo ng China. So, parang ang nakikita ko rito pagka ang China talaga ang nag-attack sa Philippines, kawawa talaga ang Philippines. Kaya siyempre, pagka gera yan, saka medyo sasamahan ng galit, saka alam naman ang China, sa Tiananmen Square na protesta ng mga estudyante mga 40 years ago yata yun. Talagang pinatay yung mga estudyante. Oo, wala namang Diyos din ang China. Wala. Komunista ang China Di ba? Kaya kung mag-a-attack sila sa Pilipinas, siyempre nakaplano na kung gagawin nila. Simultaneous yan. Simultaneous attack ng Malacanang, sa defense, military defense, sa mga police, sa Navy, lahat na, sa Air Force. Wipe out tayo. At ang Pilipinas talagang mawa-wipe out. Baka kalahati ng population ng Pilipinas mamatay ito sa gera na to. Marami talaga mamamatay. Talagang ang China ay mapoprovoke. Kaya itong bisita nga ni Bongbong Marcos at sa pagkikipagkaibigan sa Amerika, siyempre parang provocation sa China yan Tsaka iring-iringan na nila dyan sa Ayungin Shoals, marami mga barko nung tikpang magkabanggaan. So, anytime, a major thing can happen. Anytime, I'm looking at it like 3 months, 4 months, may mangyayari. Huwag naman. So, tayo magpipray na, huwag naman sana. Pero ang nakikita ko, kapag i-wipe out tayo ng China, wala, hindi tayo kaya tulungan ng Amerika. Hindi, wala. Yung tulong ng Amerika, siyempre marami ding mamamatay sa kanila kung talagang siyempre, hayaan na lang ang Pilipinas na mabobombard ng China, saka susuko na lang ang government ng Philippines doon sa China para matigil ang war. Masasakop na tayo ng China, kumawala na ang Pilipinas. China na tayo. Para na tayong Taiwan. Gano'n. Kaya sana naman sa mga nangyayari sa ngayon, sana naman ay medyo maging matalino ang ating presidente at maging matalino ang mga tao sa Congress na huwag ipoprovoke ang China, huwag galitin ang China. Yun ang ating
Navy ships, mga Navy people na nakikipag-iringan dito sa mga Coast Guard. Yan. Kaya medyo it's a delicate thing. Delicate talaga na bagay. Kaya posible ang Third World War, posible na aatakan China sa atin. Hindi malayo eh. Nandiyan dyan, malapit. Kaya I'm looking at it na baka biglaan na lang. Di ba? So, prayer tayong lahat. Hanggang dito na lang po. Salamat sa Diyos. Sana tayo po ay manalangin palagi at tulungan ng Diyos na huwag na mangyari itong ating pinangangambahan at aking kinatatakutan. Kung po si Dr. John Ayutud sa GRB TV Broadcasting, tuloy lang po na mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment po. Salamat po.